Binay, galit sa gobyerno. Sino sa inyo dito ang galit sa gobyerno? Sino sa inyo dito ang sawa na sa korupsyon? Sino sa inyo dito ang sawa na sa mga magnanakaw na politiko? Sino dito sa inyo ang galit sa mga mapang-aping politiko sa gobyerno? Alam po ninyo kaya ako galit sa gobyerno. Ang aking ama ay nagsilbi sa gobyerno bilang isang hukom o judge sa Pangasinan at naipakulong niya ang isa sa pinakamalaking sindikato sa Pangasinan at dahil po doon siya ay pinatay, siya ay pinagbabaril, pinaslang ng mga sindikato na protektado ng mga politiko at hanggang ngayon po matapos ang ilang taon wala pa rin po hustisya para sa aking ama at naisip ko po paano na lang po yung mga ordinaryong mamamayan po natin, paano po proteksyonan ng gobyerno. Ultimong aking ama na nagbibigay po ng hustisya ay hindi nagbigyan ng hustisya at proteksyon ng ating gobyerno. Kaya po andito po kami dahil naniniwala po kami sa kamay na bakal ni Duterte para pong sugpuin, para tapusin na ang maliligayang araw ng mga mamamatay tao, para tapusin na ang maliligayang araw ng mga magnanakaw, para tapusin na ang maliligayang araw ng mga rapists at mga terorista. Kailangan po natin ng isang presidenteng matapang, nakakatakutan ng mga kriminal, nakakatakutan ng mga magnanakaw sa labas at sa loob ng gobyerno. Kaya po, ito po ang aming munting kontribusyon, ang aming po original song entitled Tunay na Pagbabago. Ito na po ang tamang panahon para sa tunay na pagbabago. Itaas po natin ang ating mga kamay, itaas po natin ang ating mga kamay. Duterte, kaya tayo para sa tunay na pagbabago. Duterte, nararapat na maging presidente. Tunay na pagbabago. Ipangalawa po, bakit po kami nandito? Tumutugtog ng libre, walang talent fee. Andito kami para po supportahan si Duterte. At tulad po ninyo, andito kami nagsasakripisyo para sa bayan. Hindi po tulad ng mga bayarang artista na pinili ang negosyo kesa sa bayan. Habang tayong lahat dito nagsasakripisyo para sa tunay na pagbabago. Alam po ninyo, galit po kami sa mga bayarang artista na iniindorso ang mga walang kwentang kandidato. Galit kami sa mga bayarang artista na iniindorso si Mar Rojas na isang napakalaking sinungaling. Alam po ninyo, noong linggo, kami po ay nakiisa sa ating mga mahal na OFW sa Hong Kong kung saan sila ay nag-organisa ng isang malaking rally para kay Duterte Cayetano. Libo-libo po mga OFW ang pumunta doon. At katabi lang po niyon ay kasabay, sinabayan po ng rally ni Rojas. Alam po ninyo, sabi sa balita, sabi ni Rojas, libo-libo daw ang pumunta sa kanyang rally. Nilangaw po si Mar Rojas sa Hong Kong! Libo-libong mga langaw ang dumagsa sa rally niya. Ano ang kalungkot pa po dito? Hindi pinakita ng media, ng malalaking TV, ng mga malalaking TV stations kung gaano karami ang supporters ni Mayor Rodi Duterte sa Hong Kong. Binabati po pala namin ang mga mahal po nating OFW ngayon sa Hong Kong at sa buong mundo. Nanonood po sila, live streaming po. Galing po kami sa mga bayarang artista na iniindurso. Si Binay, na isa pang malaking magnanakaw. Sabi niya siya ang nagpayaman sa Makati. Mga Ayala po ang nagpayaman sa Makati. Anong ginawa niya sa Makati? Ginatasan niya ang Makati. Sabi ko kayo nakakita ng City Hall na mas mahal pa ang building kaysa sa mga building sa London. Parking space pa lang po, milyones na ang halaga. Ultimong banyo! Daang-daang libong piso ang ginastos, dinakaw ang pera ng bayan. Kaya pag nanakaw ka, Binay, galit kami! Tsaka pala, may nakalimutan tayong
kay Mar. Mar, nasaan na po ang pondo ng Yolanda? Sagutin mo lang yan, Mar. Galit kami sa mga bayarang artista na iniendorso si Grace Poe. Dahil siya ay dating American citizen, itinakbo niya ang kanyang pagka-Pilipino at ngayon gusto mo tumakbo bilang Pangulo! Nini, isang batas wala ka na ipapasama, dampo, ambisyosa ka. Hindi natin kailangan ng magandang presidente. Ang kailangan natin yung matapang na presidente! Kaya po, andito kami, nakikisa po sa inyo, sa iyak ng inyong puso. Isigaw po natin. Isigaw po natin. Isigaw po natin. Isigaw po natin. Alam ko ninyo mga mahal na Duterte supporters, huwag niyo na pong asahan na lalabas ito sa malaking TV stations. Dahil po meron pong media blackout si Duterte. Dahil natatakot po ang kanyang mga kalaban, hindi niya pinapakita kung gaano tayo marami. Kaya po, ngayon na ito, isigaw po natin na marinig tayo ng buong mundo. Duterte! 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 At ito po, susunod na kantang ito ay para sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno, malapit nang matapos ang araw niyo. Artista na iniendorso si Mar Rojas na isang napakalaking sinungaling. Alam po ninyo, noong linggo kami po ay nakiisa sa ating mga mahal na OFW sa Hong Kong, kung saan sila ay nag-organisa ng isang malaking rally para kay Duterte Cayetano. Libo-libo po mga OFW ang pumunta doon. At katabi lang po niyon ay kasabay, sinabayan po ng rally ni Rojas. Alam po ninyo, sabi sa balita, sabi ni Rojas, libo-libo daw ang pumunta sa kanyang rally. Nilangaw po si Mar Rojas sa Hong Kong! Libo-libong mga langaw ang dumagsa sa rally niya. Ano kakalungkot pa po dito, hindi pinakita ng media, ng malalaking TV, ng mga malalaking TV stations kung gaano karami ang supporters ni Mayor Rodi Duterte sa Hong Kong. Binabati po pala namin ang mga para sa tunay na pagbabago. Itaas po natin ang ating mga kamay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Duterte Cayetano para sa tunay na pagbabago. Duterte, nararapat na maging presidente. Tunay na pagbabago. Ipangalawa po, bakit po kami nandito? Tumutugtog ng libre, walang talent fee. Andito kami para suportahan si Duterte. At tulad po ninyo, andito kami nagsasakripisyo para sa bayan. Hindi po tulad ng mga bayarang artista na pinili ang negosyo kesa sa bayan. Habang tayong lahat dito nagsasakripisyo para sa tunay na pagbabago. Alam po ninyo, galit po kami sa mga bayarang artista na iniendorso ang mga walang kwentang kandidato. Galit kami sa mga bayarang mga mahal po nating OFW ngayon sa Hong Kong at sa buong mundo, nanonood po sila live streaming po. Galit po kami sa mga bayarang artista na iniendorso si Binay na isa pang malaking magnanakaw. Sabi niya siya ang nagpayaman sa Makati. Mga Ayala po ang nagpayaman sa Makati. Anong ginawa niya sa Makati? Ginatasan niya ang Makati. Sabi ko kayo nakakita ng City Hall na mas mahal pa ang building kaysa sa mga building sa London. Parking space pa lang po, milyones na ang halaga. Ultimong banyo! Daang-daang libong piso ang ginastos, dinakaw ang pera ng bayan. Kaya pag nanakaw ka, Binay, galit kami!
tayong itanong kay Mar. Mar, nasaan na po ang pondo ng Yolanda? Sagutin mo lang yan, Mar. Galit kami sa mga bayarang artista. Ordinaryong mamamayan po natin. Paano po proteksyonan ng gobyerno? Ultimong aking ama na nagbibigay po ng hustisya ay hindi nabigyan ng hustisya at proteksyon ng ating gobyerno. Kaya po, andito po kami dahil naniniwala po kami sa kamay na bakal ni Duterte para pong sumpuin, para tapusin na ang maliligayang araw ng mga mamamatay tao, para tapusin na ang maliligayang araw ng mga magnanakaw, para tapusin na ang maliligayang araw ng mga rapist at mga terorista. Kailangan po natin ng isang presidenteng matapang, nakakatakutan ng mga kriminal, nakakatakutan ng mga magnanakaw sa labas at sa loob ng gobyerno. Kaya po, ito po ang aming munting kontribusyon, ang aming po original song entitled Tunay na Pagbabago. Ito na po ang tamang panahon. Gusto lamang po namin ipaliwanag kung bakit po kami nandito ngayong gabi. Una-una po, dahil po kami pong mga girls po ay galit sa gobyerno. Sino sa inyo dito ang galit sa gobyerno? Sino sa inyo dito ang sawa na sa korupsyon? Sino sa inyo dito ang sawa na sa mga magnanakaw na politiko? Sino dito sa inyo ang galit sa mga mapang-aping politiko sa gobyerno? Alam po ninyo kaya ako galit sa gobyerno. Ang aking ama ay nagsilbi sa gobyerno bilang isang hukom o judge sa Pangasinan at naipakulong niya ang isa sa pinakamalaking sindikato sa Pangasinan at dahil po doon siya